Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag at ang with evidence. Naku po, para yatang pinaglalaruan or di umano'y absuelto na sa mga kaso sa Senator Joel Villanueva. Uy! Bakit ganun kabibig? Iyan ang komento ng mga netizen. Kasi noong mga previous months, sinabi ni Boyeng Rimulya na hinog na ang kaso ni Joel Villanueva. Pero ngayon, bakit biglang hilaw na? Bakit mas nauna pa si Marcoleta na kakasuhan ng plunder? Kay Joel Villanueva daw is under preliminary investigation na. Ha? Kay Marcoleta, agad sampa ng plunder. Pero kay Villanueva na hinog na, para yatang mababaon sa limot. Nako po. Yan ba ang tinatawag nating join the bandwagon? After ni Villanueva nag-transfer sa ibang bakod, ito na ang statement ni Boyeng Rimulya. Hilaw pa. Nakakalir ka naman. O ito bibiga. Ay nako, so maniniwala na kayo na ang Gatchalian Block ay hawak ng Malacanang. So maganda ang desisyon ni Villanueva at Cheese Escudero. Si Cheese, kumusta na ba? Kumusta na ang kaso ni Cheese? Para yatang hindi na pinag-usapan na. Ito kabibig. Ito yung ewan ko ba sa mga netizen kung gigil na ba sila or gigil na sila. Ito breaking news, hindi pa hinog. Villanueva isa sa ilalim pa lang ng preliminary investigation. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na sa ilalim pa sa preliminary investigation si Senator Joel Villanueva kaugnay sa investigasyong umano sa irregular ng mga flood control project. Bakit preliminary investigation? Akala namin hinog na. Naiiba talaga ang Jesus sa mundong ibabaw, kaya gawing hilaw ang hinog na. Baka naman may uod na yung bato yan. Sabi mo noon, hinog na bluff mo lang pala sila para lumipat, di ba? Kasi kung si Joel Villanueva magbabago na naman ang kanyang isip, hinog na. Pero ngayon, si Joel Villanueva ay kasama sa Gatchalian Block ay preliminary investigation. Noong hinog na pero ngayon mukhang bulaklak pa lang, 50-50 pa kung ano maging bunga. Nawala na ang kaso sa paglipat sa kabilang bakod. Playing safe si Joel ang hinog naging hilaw, pero dito sa amin, pag hinog na maging lata na talaga pang matagalan. Balikan natin nung statement ni Boyeng Rimulya tungkol sa hilaw na, hinog na. Nasaan ba yan kabibig? Balikan natin ang statement ni Boyeng Rimulya tungkol sa hilaw na, hinog na. Ito, this was on May 28. Of course, hindi naman Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan, isang hinog na rin. Hinog na rin. Ngunit kailangan kasi puliduhin ang Muslim pagkakalahat ng impormasyon at ang ebidensya na kasama. Sir, yung kay Joel, plunder din. Plunder din. So yung pong kay Senator Villanueva, anong time frame? Mga ilang weeks po kaya bago pagsasatun? Baka 2 linggo pa. 2 linggo May 28. Painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yan din dalawa muna ngayon. Tapos meron pa kaming ibang mga siyempre, pinapursue natin yung sa Congress, sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga Congress. Kasi marami rin kami nakahanda para sa Congress. Yun noong hinog na hinog, ngayon, wala na. Hilaw na. Nakakatawa naman yan. Hilaw. Ito Senator Joel Villanueva at 8 pang kongresista isa sa ilalim sa preliminary investigation. Para hindi obvious para lang di halata strategy nyo, gastos na yan, safe ka na dyan. Lord will move the mountains for Joel. Yun iyak. Kunwari Joel, sabi ni GL, syempre alam
na preliminary investigation, ang ending walang matibay na ebidensya, o 'di ba? Noong hinog na 2 weeks na lang ang kulang, isasampa na ang plunder. Para hindi obvious, Junior is Lord, para sabihing may sige pa para mapreso pod ni maayong mapreso. Tagal naman 'yan, o 'di ba? Pero ano ba naman ngayon? Eto ha. Eto mga kabibig, ang nangyari kanina, pakinggan natin si sino tawag dito? Si Boyeng Rimulya. Ito si Boyeng Rimulya ang bago kanina tungkol kay Joel Villanueva. Preliminary investigation. Noong hinog na, ngayon, ay may uod pala. Ito, pakinggan natin. Ito muna kami big. May isang sandigan, And then any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senator po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang titingnan namin kung may hinog na, pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. Puro ka At na lang least hinog one, na isa for na. PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na, malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Dalawa. May isang sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator. Baka dalawa ba? Dalawa na. Isang sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan ngayon. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yan? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI. Okay. Oh. And then and then any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. O, di ba? This week. Mas nauna pa si Marcoleta kumpara kay Joel Villanueva noong mga nakaraang buwan. Sabi Nagkasampayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Ngayon, hindi pala hinog. Plunder. Plunder si Marcoleta. Kasama po dito yung mga Diba? correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I Sa don't know defensor, kung kasama na rin. same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Yun na. For PI. na. Reso. For PI na. Preliminary investigation na lang. Yeah, so, Then later, malalaman natin, ay walang ebidensya, kulang-kulang ang ebidensya. Hindi makaso si Joel. Yun ang posibleng mangyayari kabibig. Diba? Parang iniisa-isa na nila ang mga minority senator. Itong mga minority senator, basta hindi pupunta sa kabila. Naku, puro kaso kayo. Eto kabibig ang sagot naman ni Boyeng Rimulya tungkol sa mga minority senators. Eto kabibig ha, makinig kayo. Pag-aralan nyo na kasi iba na talaga sila ngayon. Ito. so many of the cases we have filed. Okay? Sir, konti pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari.
Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. One of you are witness to to the actuations of the guy, of how what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being in charge of that. Pero nag-file na rin po ba si Mike Peterson? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Jinggoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan. No? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot do it. Suspended, not functioning. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin. Oh, 'di ba? Alam nila kung anong gagawin. Suspended kasi hindi na pwede magkasali sa kung ano mga activities sa Senado. So yun ang gusto nila. Oh, Jinggoy, wala na. So susunod Marcoleta, wala na. Oh, Bato, wala na. Oh, sino ang susunod? Baka itong magkapatid na Bilyar. O baka sunod si Alan Peter Cayetano, magkapatid ng Cayetano. Baka si sunod Ruben Padilla, baka si Bongo. So wala nang minority, puro na lang majority kabibig. So yun ang gusto lang mangyari. Kontrolado nila ang Senado. Ito naman ilang senador ay parang parang ewan ko sa inyo parang hindi kayo para sa taong bayan. Para kayo sa isang taong sinaserbisyuhan nyo. Ewan ko ano na yung Pilipinas, ang gulo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Pero akala nyo ba si Senator Marcoleta ay natatakot? Hindi siya natatakot. Itaga nyo sa bato, hindi ako natatakot. Yan. Ganun ka, ang tawag ito ba? Ganun ka tapang si Senator Marcoleta. Ganun ka tapang. Kahit nag-file kayo ng non-bailable, pero Marcoleta will still stand. Grabe ito si Marcoleta, ha? Ano sa palagay kabibig? Matutuloy kaya ito kabibig? Itong pagsampa ng kaso? Or baka panakot lang ito para pag-isipan ni Marcoleta na kumampi kina Gatchalian Black at iwanan ang grupo nila ni Amy Marco. Ito kabibig, Madam President, kaya po ba nila kong ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin. Kamakailan lamang po, hindi pa nagtatagal. Dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. See? Ganon, itaga nyo sa bato. You can imprison me, but you cannot win. Hala, grabe. So within this week, maghintay tayo, non-bailable ang plunder at posibleng masuspenso si Senator Marcoleta at hindi na siya maka-join sa impeachment, of course, mga kabibig. So, baka after Marcoleta, may iba na namang senador, nakakasuhan na ng kung ano-ano at masuspenso ito. Sila Gatchalian Black na lang. Baka maging 60 na lang or 50 na lang ang mga senador na maglilitis sa impeachment ni BP Sara. Ewan natin. Baka through basta kabibigyan, ang gulang-gulang ng Pilipinas, no? Lahat kontrol. Sabi na ito ang tinatawag na silent martial. Hindi lang pinahalata ba, pero ito ang tinatawag na silent martial. Hala. Baba na ang ekonomiya. Puro na lang korupsyon, nakawan sa Pilipinas. Tapos yung flood control, hindi na parang
Ibinaon na lang sa limot, kalimutan na lang. Sabi nga ni Tulfo na, puro lang tayo flood control, flood control. Why can't we move on? May iba pang problema ang Pilipinas. Ito yung pangunahing problema ngayon, ang flood control. Diba? So, pagkalataan na talaga, lumalabas ang totoong kulay ng mga senador. Oo. Ngayon, kita na natin kung sino yung para sa bayan at kung sino yung para sa bulsa at takot manindigan. Oo. Nasaan na ba yung sinasabi ni Risa Hontiveros na kami ang oposisyon? Nasaan ba sinasabi ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan, kami ang oposisyon? Para yata hindi namin nararamdaman nga kayo ang oposisyon. Para yata nararamdaman namin na yes, we like BBM. Noong never again, ngayon, let's unite together. Let's dance the day. Yan mga kabibig ba? Yung parang ewan natin, kabibig. Pati ang kakamping, naguguluhan na rin. Maguluhan kayo kasi gusto nyo yan eh. Yun lang kabibig ang ating Lebek for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.